Hello guys, welcome back to I Am Sikat Vlogs. Welcome back po sa aking channel. So for today's video, ang gusto kong i-share sa inyo is tungkol po sa CATSOC or Category of Zone of Confidence. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror. So ano po ba yung CATSOC or yung Category Zone of Confidence? So sa video na to, turo ko po sa inyo kung nang simple yung CATSOC at paano po natin siya makikita sa ECDIS at ano po yung importansya niya. So normally sa barko kasi madalas pag inaakit tayo ng port state, especially sa mga segundo, tinatanong ng port state sa atin, will you show me the CATSOC on ECDIS? So kailangan po natin may pakita sa kanila, may presensya kanila yung CATSOC. So unang-una, ano po ba yung CATSOC? Yung CATSOC po is sa simpleng explanation. Yung CATSOC is kinategorize niya po yung accuracy ng depth ng tubig base sa stars. Ulitin ko po, kinategorize niya yung accuracy ng depth ng tubig base sa stars. So kung ihalin tulad natin siya sa mga hotel, 'di ba sa hotel, pag mas maraming stars, mas maganda. Ganon din po sa CATSOC. Pag mas maraming stars, ibig sabihin, mas accurate yung information na nandun. Ganito po kasi ang nangyayari diyan. Actually, yung 'di ba dati charts po ang ginagamit natin. Meron po yung mga numbers ka na makikita which is nagre-represent po sa depth ng water. So ganun din po sa ENC. Sa ENC naman, or kasi 'di ba ECDIS na po tayo ngayon. Sa ENC naman, may mga numbers ka rin makikita doon sa mapa na nagsisimbolize siya ng depth ng tubig. Pero mga numbers po na 'yon, minsan hindi siya ganun ka-reliable. Bakit? Kasi doon po pumapasok yung CATSOC. Etong CATSOC po, dumaan po to sa tinatawag na bathymetry or tinatawag na bathymetric data measurement. So ito pong bathymetry, study of depth and the shapes of underwater terrain such as ocean seafloor. Ibig sabihin, ito po yung pag-aaral na kung saan sinusukat po yung lalim at yung shape, yung itsura nung yung hugis ng ilalim ng dagat. So yun po yun. Ito pong CATSOC na to, importante po ito para sa ating mga nabigador o sa ating mga opisyal sa barko especially. Kasi unang-una, nabibigyan tayo dito ng parang bird's eye view na kung saan malaman natin na kung yung dadaanan ba natin sa isang certain na lugar is safe or reliable siya with regards dun sa depth ng tubig. Okay? Kasi unang-una, dito nga po, yung sa may CATSOC na to, dito natin malalaman kung accurate ba yung lalim ng tubig. Kasi dito, i-represent ngayon as a stars. So, mas maraming stars, mas maganda. Sige, pumunta po tayo sa computer ko, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung sinasabi ko na category with regards to sa accuracy ng depth ng tubig sa dagat. Okay, sige. Punta po tayo dito sa computer ko. Okay. Ayan. So dito po, ito po yung sinasabi ko na category. Ayan. So kung makikita nyo, pagka A1, Zone of Confidence A1, ibig sabihin makikita nyo sa ECDIS, ilang star siya? 2, 4, 6, 6 na star siya. So ibig sabihin yung 6 na stars, pag nakita natin, ito po yan pakita ko naman sa inyo yung itsura niya sa ECDIS. Okay, ayan. So pag binuksan natin yung ECDIS, may makikita kayo na ayun yung mga posisyon na yon. Ayan, yung mga pictures na yan. Ito katulad nito, 6 na stars, 6 na stars din siyan. O ganyan po yon. So pag pinalabas po natin yung CATSOC sa ENC natin, ganyan po yung lalabas sa kanya. So ito po yon, yung sinatawag na CATSOC. So pag sinabing A1, ibig sabihin yung area nung coverage niya, yung seafloor coverage niya, sabi rito, full area search undertaken. So, ibig sabihin, buo yung pagkaka-search dun sa lugar na yon. Okay? So, pababa lang naman ng pababa yun. Yung pictures niyan, pababa lang ng pababa. From 6 stars, 5 stars, 4 stars, hanggang makarating ka dun sa tinatawag na U. Pag nakakita ka ng ganon, which is
unassessed ang tawag doon. Pakita ko sa inyo yung unassessed na lugar na meron tayo dito. O, ayan. So, pagka U, makikita mo unassessed. U ang lalabas. So, ayan naman, yung mga unassessed naman yan, normally yan, makakakita ka yan sa mga labas na ng, ng mga channel or malalayo na sa mga isla. Kasi, bakit? Kasi, syempre, napakalalim na nun. So, yung information na may bibigay nila nun, hindi naman din ganun ka-vital. Ibig sabihin, hindi naman ganun kakailangan. Hindi katulad ng pagpapasok ka ng mga puerto, approaching ka ng puerto, as much as possible, makakita ka ng magandang ng magandang catsok. Ibig sabihin, yung merong 6 stars. Ibig sabihin, magiging aware yung mga nabigador na, reliable yung mga depth na nandito. Kasi, etong lugar na to is fully assessed. Ibig sabihin, na-check ng gusto. Well, kung nakakita ka namang U na nando sa papasok ka ng puerto, maaring iwasan mo or mas magandang umiwas ka dun sa lugaran kasi yung mga depth doon is hindi siya reliable, hindi siya magandang daanan. So, parang ganon. Binigbigyan niya ng awareness yung mga nabigador na ano ba yung may encounter mo pag nakakita ka ng mga stars na ganito. Okay? So, ganon lang yun. From 6 stars hanggang pababa, maging 2 stars at unassessed. So, maganda pag gumagawa tayo ng passage plan before tayong pagguguhit tayo, maganda bubuksan din natin ito para makikita natin na eto, yung mga depths pala dito is reliable. Mas magandang dumaan dito. Yun yung purpose niya. So, ito yung video na kung paano natin ipepresent sa kanila sa ECDIS. So, yan. So, buksan po natin Okay. So, yan. Ang gagawin lang po natin sa ECDIS natin, yan. I-click lang po natin itong all. Pag-click po natin ng all, lalabas na po lahat yan. So, dyan lang, mapapakita na natin sa kanila kung yung mga catsok areas. Ayan, Ayan. Tapos kung ibabalik naman po natin sa dati, custom lang natin since, di ba, ginawan po natin ng sarili nating setup yung or pwede rin natin pinutin yung base. Ganun. Okay, ayan. So, yung quality ng data, makikita rin po natin dyan. Pag ni-right click natin, tas zone of confidence A1. Yun. So, makikita mo yung accuracy niya from 10 meters. Di ba? Tingnan yung error niya, 0.6 meters lang yung error. So, ibig sabihin, very reliable siya. Ito, makikita nyo 2 stars. Pero ito hindi ko naman sinasabi na pagka naka-unassessed yung lugar is, huwag na natin siyang daanan. Kasi, yung mga assessed na lugar, ibig sabihin mga fully assessed na lugar, normally yung may encounter natin yung sa papasok sa area. Ibig sabihin sa mga channeling, papasok ka na sa mga puerto, yan. Normally makakakita ka talaga dyan ng mga 6 stars. Pero hindi necessary na lahat ng lugar kailangan maraming stars at hindi mo yan pwedeng daanan. Hindi ko sinasabi na ganun. Kasi kahit may 2 stars siya or unassessed na lugar siya, pwede mo siyang daanan as long na alam mong safe yung lugar. Kasi ito lang naman, kinategorize, ang reasons lang naman yan, kinategorize lang naman yung lugar na yon or nilagyan siya ng mga stars just to inform na yung navigator na yung lugar na yon is lahat ng mga depth na makikita mo doon ng water is reliable. Okay? Kasi fully surveyed siya na lugar. Okay? So, kasi minsan talaga makakakita tayo ng mga unassessed na lugar o kaya mga 2 stars, 1 star dito sa mga Pacific areas or sa malalayo na. Okay? So, pwede pa rin natin siya daanan. Pero ibig sabihin, tandaan lang natin na pagpapasok tayo ng mga puerto, as much as possible, mas magandang daanan natin yung mga fully searched area or fully surveyed area. Katulad nung may mga area na merong 6 stars. Yun ang pinaka-importante sa kanya. Yun yung parang tulong ng catsok. Yeah. So maraming salamat po sa pagtutok sa aking channel, no? I hope na kahit paano nakatulong po ako sa inyo. At kung meron po kayong mga ideas or mga i-share, pwede nyo pong ilagay dyan sa comment section at willing naman po natin na i-share din sa mga ibang mga nanonood ng vlog natin. Maraming salamat po sa pagtutok niyo sa akin channel at God bless po sa inyo lahat. And don't forget to like and share this video para makatulong din po sa iba. Thank you. God bless po sa inyo lahat. It sound right, boy.